Ayan, so magandang araw sa ating lahat mga idol. So ito panibagong video na naman. So panibagong share na naman tayo ng experience regarding dito sa ating gamit na DE hybrid na inverter. No? So sa video na ito mga idol, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung pinapagana natin dito sa ating gamit na inverter. So as of today or as of this night mga idol is nagpapagana tayo ng dalawang aircon. So alas 8 na ng gabi. Ayan. So ang pinapagana natin dito is syempre yung ating ref na inverter type. Syempre 24/7 yan. Wi-Fi. Electric fan na tatlo or apat. Apat yun. And then yung ating CCTV. Tapos kanina is naglaba pa tayo dun sa ating automatic na washing machine, and then meron pa tayo ditong 0.5 horsepower na water pump. So ngayon ipapakita ko sa inyo mga idol kung ilan yung percentage ng ating battery, and then kung ano yung kanyang pinapagana. Welcome back idol mga kasolar, andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. Yan, so as of now mga idol is nasa 86% na lang yung laman ng ating battery kasi may mga nagamit na tayo kanina mga appliances. Kagaya ng ating induction cooker, rice cooker, at saka yung ating automatic washing machine, and then syempre yung ating water pump, no. So as of this time 8:48 PM na ng gabi, and then naka-off grid tayo. So hindi na kasi tayo gumagamit dito mga idol ng grid kasi kayang-kaya naman. So ayan yung grid natin, no. Naka-shutdown lang. Yan. So kayang-kaya naman. As of this time is meron tayong running load na 715 watts. Ayun yung ating load. So isang aircon yan. Kasama yung iba pa nating mga gumagana na gamit. So ito, internet modem, yung CCTV, tapos yung ating mga ilaw, and then yung ating ref. So ito na lang yung battery natin ngayon, 86%. And then 700 watts. So itong 700 watts na load natin mga idol is isang aircon yan na gumagana. So siguro ito yung ating 0.7 horsepower na aircon, no. So ito yung ating 0.7 horsepower na aircon. Nag-subside na pala, hindi na umaandar yung kanyang compressor. So ang gumagana siguro kanina mga idol is yung ating 0.6. So mas mataas kasi yung konsumo ng mga idol, nasa 0.7. Mas tipid pa itong Everest na 0.7 horsepower. Ayan, Optimum series. Ayan, so matipid naman ito. Tapos de-remote siya. Tignan natin yung gamit dun sa isang kwarto. Yun kasi is knob type, no. So ito yung isang gamit dito na isang aircon mga idol. Ito yung knob type. Ito. So hindi ko alam kung anong settings ito, pero naka number 5 lang naman yung ating thermostat. Ito ay 0.6 horsepower na window type na aircon. So ayan, oh, mandar na yung kanyang compressor. Tapos ito yung mga electric fan dito. So pag nagsabay yung dalawang aircon mga idol na parehas na non-inverter na window type, ito yung ating running load. So nasa 1.2 kilowatt tayo mga idol. And so battery lang yung nagsusupply sa ating load. So wala tayong grid. Dito naman sa ating gamit na battery dito is 300 AH na ginawa ko lang naman ito mga idol noon. Binild ko lang ito. So ito kasi kaha na lang yung napakinabangan natin dito sa battery na ito. Dahil yung mga kanyang battery nun na laman is sira na. So ang ginamit ko dito is mga EV cells. Ayan, 300 AH. So dini-IY ko na lang ito mga idol. Namatay yung kanyang ano. Ayan. Ayan, so nilagyan ko na lang siya ng JKBMS para ma-monitor ko pa rin yung mga per single cells, no. So napaka-importante rin kasi niyan. So ito kita nyo naman mga idol sa
1 kilowatt na ano natin, 1 kilowatt na discharge natin 1.2 is humuhugot tayo ng 15.4 ampere or 15.7. So yung mga voltage natin ng mga parcel is balance naman. And so bumaba na pala mga idol yung ating load, nasa 700 watts. So malalaman natin bukas kung mag-hold ba yung ating battery at kung ilan pa yung matitira. So bukas mga idol is titingnan ulit natin yung ating baterya kung kakayanin ba ng magdamag yung ating aircon. So nag-start tayo ng alas 8, quarter to 9 yung quarter to 9 yung start natin ng ating dalawang aircon mga idol, no? So titignan natin kung kakayanin niya magdamag yung ating mga load. So at least dito sa video na ito is magkaroon kayo ng idea, baka mamaya pare-parehas tayo ng load, so malalaman nyo kung anong klaseng setup yung kailangan nyo. So ayan yung load natin mga idol, tandaan nyo 1.2 kilowatt, dalawang aircon yan yung pinapaandar natin sa oras ng 8:57 PM. And then meron pa tayong mga ibang appliances, 4 na electric fan yung pinapaandar ng ating DE, 24/7 na ref, at may mga ilaw pa tayo sa labas na magdamag din na naka-on. So ayan mga idol, malalaman naman natin bukas yung performance ng ating baterya na DIY. Okay, so namatay na yung isang aircon. So good morning mga idol, so 6:43 na ng umaga. So i-check natin ngayon kung ilan ang ating battery percentage. So 53% at wala na tayo gaanong load mga idol, 0.9 watts na lang yung ating load. Ayan, 82 watts yung ating load. So enough natin yung ating mga aircon ng bandang alas 5 ng umaga. Ayan. So ang gumagana na lang dito as of this time is yung ating ref, yung ilaw, mga internet, yung ating router modem at yung ating mga ilaw. So yun na lang yung gumagana. Ayan, so, mayroon pa tayong 53%. Ang tanong naman dyan mga idol is kung ilang solar panel naman ang kailangan para ma-full charge yung battery natin na 300 AH. Ay ang panel ko lang dito mga idol ay 5 piraso lang na 590 watts na solar panel. So isang string lang yung ginamit natin dito. So meron pa tayong nakaabang na isa pang string kung gusto nating mag-upgrade at magdagdag ng ating mga solar panel. Though dito kasi mga idol sa 6 kilowatt na inverter na gamit natin is sa isang string is maximum na hanggang 6 na solar panel, basta 590 watts up to 550 watts. Kung mas mataas na solar panel yung gagamitin nyo, let's say 610 watts, so maximum lang kayo dyan mga idol hanggang 5 piraso lang dahil medyo mataas na siya, no? So ang recommended ko lang dito kung isang string lang ang gagamitin nyo is maximum hanggang 6 panel lang na 590 watts to 550 watts. Kaya-kaya na yan mga idol ma-full charge yung 300 AH na battery nyo, pero dapat hindi maximize or hindi tataas or sosobra sa load nyo yung maximum harvest ng inyong solar panel. So dito kasi sa 5 piraso na 590 watts, nagma-maximize tayo dito kung maganda ang sikat ng araw is nasa 2,500 watts. So dito kasi sa amin mga idol is halos wala naman kami dito sa bahay ng daytime. And then ang load lang talaga namin dito during daytime is isang rice cooker, yung water pump namin. Tapos washing machine sa umaga lang, 2 oras yun na ginagamit. And then TV. Tapos sa hapon naman is gumagamit kami ng isang aircon na 0.6 horsepower para sa kwarto ng aking anak. So kaya ito ay na-full charge mga idol pagdating ng alas 2 or mga quarter to 2, basta before 2 mga idol ng hapon is full charge na yung ating battery at pwede na tayong gumamit ng aircon hanggang alas 4.
ng hapon. So dito mga idol is hindi lang tayo nakakatipid sa kuryente, nakakatipid din tayo sa gasol dahil syempre induction cooker yung ginagamit natin pang luto ng ulam, and then rice cooker, tapos sa tubig naman is naka drilling tayo. So yung gamit lang natin dito is isang 0.5 horsepower, so nasa 300 watts lang yun pag ginagamit natin. So wala tayong tangke doon. And then pagdating naman sa electric bill, so yung electric bill natin is nandito, yung ating electric bill. So yung bill natin dito is nasa 216 pesos, and then ang nagagamit natin dito is 7 kilowatt hour lang. So medyo mataas yung bill natin dito kasi 4 months ito mga idol, ano? March, and then April, May at saka June. So may mga utang tayo kaya umabot tayo ng 216 pesos. Tapos yung usage natin is 7 kilowatt hour. So kung tatanungin nyo naman kung ilan naman yung nagagamit natin sa solar buwan-buwan, so ito naman yan, meron tayong record. Ayan, so ilan tayo dito? March, nagsimula tayo ng March. So sa solar is nakagamit tayo ng 149 kilowatt hour, and then sa grid is 2. Ayan, 2. So itatali natin dito. So nung March is wala na tayong ano niyan. So nung March is 2, April is 237 kilowatt hour sa solar. Sa grid is 3. And then so and so forth. Ayan siya. So napakalaki sana ng babayaran ko. So ito yung gamit natin sa aircon natin is hapon, and then gabi. Sa gabi magdamag na yan mga idol. So malaki talaga ang natitipid ko kapag nung naka-solar na tayo. So siyempre hindi lang naman kuryente, kasama yung tubig dyan at saka yung gasol. So ito yung harvest natin mga idol ng alas 10 ng umaga. Ayan yung harvest ng ating 5 pirasong 590 watts na solar panels. Yung ginamit natin dito is OSDA na brand mga idol. So 63% pa lang yung battery natin kasi umulan kaninang umaga. Ngayon lang nagkaroon ng medyo maganda-gandang sikat ng araw, kaya ayan yung harvest natin. So kung bandang mga alauna, quarter to 2, ayan, full charge na yan mga idol. Ang sekreto lang naman dito mga idol, kapag hindi nyo pa na fully set up yung inyong mga materials ng inyong solar setup, no? So let's say sabihin na nga natin na nag-focus ka muna sa capacity ng inverter, tapos mababa pa yung capacity ng inyong baterya at solar panel. So dyan pumapasok mga idol yung tinatawag na time management sa inyong paggamit ng mga appliances para at least makamenos ka na sa iyong monthly electric bill, no? So dito kasi mga idol sa aking solar setup is talagang tinuruan ko yung aking mga kasama dito sa bahay na mag-manage ng paggamit ng mga appliances, kasi nga hindi pa man tayo fully set up dito dahil yung solar panel natin is 5 piraso pa lang. So kapag hindi maganda yung panahon at masungit talaga, hindi yan makakapag-harvest talaga na di tulad ng harvest niya kapag maaraw talaga, no? So may diferensya ng halos kalahati ng harvest natin kapag yung maulan. So kapag talagang madilim yung kaulapan is talagang mababa yung ating harvest, pero at least yun nga ang time management ng ating paggamit ng mga appliances. Kapag alam naman nating masungit ang panahon, so hindi tayo magma-maximize or medyo magtitipid tayo ng kaunti sa paggamit natin ng mga appliances, pero fully off-grid pa rin tayo. Ayan. So wala pa rin tayong grid na pumapasok dito sa ating inverter para mag-bypass sa ating mga appliances, kasi nga ang gusto talaga natin is makatipid. So sa ilang taon ko nang gumagamit ng solar mga idol is medyo abisado ko naman na yung paggamit ng mga appliances namin dito. So yun lang naman mga idol, napaka-importante talaga ang time management. Kung hindi pa
ganun kabuo yung inyong solar setup, no? Kung itatanong nyo naman bakit idol meron ka pang binabayaran sa iyong electric bill buwan-buwan, so dito kasi mga idol is meron pa akong isang outlet na hindi nakukuha sa solar dito sa aming bahay, no? Dahil medyo hindi ko pa maasikaso dahil medyo matrabaho. So isang outlet lang yon, ang sinasaksak kasi doon is yung isang electric fan. So yun lang naman yun lang yung binabayaran natin dito sa grid natin. O napakalit na. So ang next naman na tanong, kung gusto niyo talagang magsimula, meron kayong budget kaya lang hindi nyo kayang gumawa, or syempre magdadagdag kasi dyan yung gastos nyo kapag kayo ay magpapa-install. Pero kung willing kayong matuto at pag-aralan ang pagsosolar, so talagang porsigido kayo, is meron naman tayo dito tutorial. Kung gusto nyong pag-aralan muna bago nyo gawin, so nandito meron tayo nyan, kompleto tayo. May installation, and then meron tayong parameter settings. Kung meron naman kayong mga bagay na nalilito, so pwede kayong mag-comment dyan mga idol, at susubukan nating sagutin ang inyong mga katanungan. Ayan. So sa mga supplier naman, maglalagay din tayo dyan sa ating video description ng mga supplier ng inverter. And then mas mabuti kung sa mga solar panel at battery is importanteng alamin nyo muna sa inyong lugar kung available ba, para at least mas malapit yung inyong pagbibilihan, kasi medyo hassle ang shipping ng mga solar panel at battery.